na magdahan-dahan lamang po na binabansagan siyang isang terorista sapagkat nakakasakit po kayo ng isang religion. Assalamualaikum at magandang araw sa ating lahat. Naging usap-usapan ang Facebook post ni Senator Robin Padilla matapos ang kanyang privilege speech tungkol sa sitwasyon sa Middle East. Narito ang ilang mahalagang konteksto upang mas maunawaan ang mga pahayag na ito. Sa Pilipinas, ang malaking bahagi ng Muslim community ay sumusunod sa Sunni tradition na matagal nang itinataguyod at itinuturo ng ating mga ulama, imam at mga Islamic scholars. Ang mga tradisyong ito ay mahalagang bahagi ng kasaysayan at pananampalataya ng mga Pilipinong Muslim. Sa buong mundo, may iba't ibang schools of thought sa Islam. Ang dalawang pinakamalaking grupo ay ang Sunni at Shia na nag-ugat sa mga makasaysayang pangyayari matapos ang panahon ni Prophet Muhammad. Ang mga pagkakaibang ito ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Islamic scholarship. Ang privilege speech ni Senator Padilla ay tumalakay sa lumalalang tensyon sa Middle East. Sa kanyang talumpati, binanggit niya ang papel ng mga religious leaders sa rehiyon, kabilang ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei bilang bahagi ng pagpapaliwanag kung paano nakakaapekto ang relihiyon at pamahalaan sa politika ng rehiyon. Ang pumanaw na Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay tinuturing ng mga Muslim na spiritual leader. Ang layunin ng talumpati ay ipakita kung gaano kakomplikado ang sitwasyon sa Middle East at kung bakit mahalagang maunawaan ang konteksto nito. Sa kanyang privilege speech, sinabi rin ng senador na ang paggamit ng mga mabibigat na label tulad ng terrorist sa mga religious leaders ay maaari makasakit sa damdamin ng maraming Muslim. Napakasakit po sa amin na binabansagan siyang isang terorista. Hinihingi po namin sa inyo na magdahan-dahan lamang po sa mga panawagan. Ang punto ng kanyang pahayag ay hikayatin ang mas maingat at mas malalim na pag-unawa sa mga leader at institusyon sa rehiyon. Matapos ang talumpati, nag-post ang senador sa Facebook ng personal na mensahe tungkol sa kanyang pananampalataya bilang isang Muslim. Ang mensaheng ito ay hindi inilabas upang hamunin ang mga aral ng Islam o ang mga tradisyong sinusunod ng Muslim community sa Pilipinas. Sa gitna ng iba't ibang pananaw, mahalagang manatili ang respeto, pag-unawa at pagkakaisa sa loob ng ating komunidad. Ang mas mahalaga ay ang kapayapaan sa Middle East at ang kaligtasan ng ating mga kababayang Pilipino sa rehiyon. Maraming salamat.